Ihanda po natin ang ating mga sarili, ang ating mga Biblia. Sa ilang sandali po ay mag-uumpisa na po tayo sa ating pananambahan. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Lucas chapter 18, Lucas chapter 18, verses 35 to 43. At dito po tayo kukuha ng ating mapag-uusapan uh, para mag-guide sa ating prayer. Lucas 18, verses 35 to 43. Basahin po natin. Verse 35, nang malapit na siya sa Jericho, ang Panginoong Yesus, isang bulag ang nakaupo sa tabi ng daan na namamalimos. At nang marinig niya ang maraming tao na dumaraan, nagtanong siya kung ano ang ibig sabihin nito. Sinabi nila sa kanya na dumaraan si Jesus na taga Nazaret. At siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Siya'y sinaway ng mga nasa unahan at sinabihan siyang tumahimik. Subalit siya'y lalong nagsisigaw, anak ni David, maawa ka sa akin. At si Jesus ay tumigil at ipinag-utos na dalhin ang tao sa kanya. Nang lumapit ito sa kanyang tinanong, anong ibig mong gawin ko sa iyo? At sinabi niya, Panginoon, ako sana'y muling makakita. Sinabi sa kanya ni Jesus, tanggapin mo ang iyong paningin. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. At kaagad na tinanggap niya ang kanyang paningin at sumunod sa kanya na niluluwalhati ang Diyos. Nang makita ito ng buong bayan, ay nagbigay puri sila sa Diyos. Merong isang bulag na lumapit sa ating Panginoong Yesus at nakaranas po ng kagalingan dahil sa awa, mercy, compassion ng ating Panginoon. Merong ilang mga prinsipyo na makakatulong po sa atin habang tinitignan po natin ang mga bersikulong ito. Una, makikita po natin ang importansya ng means of grace. Ang lalaki na sinasabing bulag ay nakaupo po sa tabi ng daan na namamalimos. At sa daan na yon, doon niya nasumpungan ang ating Panginoong Yesus. At dahil sa awa ng Panginoon ay siya po ay nakakita. Pinapakita sa atin kung gaano po kahalaga sa atin na maging masigasig tayo sa paggamit ng mga means of grace. Ang bulag na ito, kung siya ay nag-decide na pumunta sa ibang lugar o manatili na lang sa kanyang tahanan, ay hindi nga nasumpungan ang ating Panginoong Yesus. So, sa mga hindi mananampalataya, hindi po nakakaligtas ang pagpunta nyo rito sa simbahan. At hindi rin natin kayang iligtas ang ating sarili. Pero merong lugar kung saan ang ating Panginoong Yesus, pwede nating sabihin na dumaraan at pwede mong masumpungan ang kanyang awa. Kung saan po na ipapahayag at pinag-aaralan ang mabuting balita. At yan po ang church. Napaka-importante sa mga hindi mananampalataya na hindi man nakakaligtas ang pagpunta sa church. Napakahalaga naman na kung ikaw ay nandito every Sunday, imbes na magmukmuk ka lang sa iyong bahay, pumunta ka sa mall o sa ibang lugar, bakit hindi ka pumunta sa tahanan ng Panginoon kung saan maririnig mo ang mabuting
balita at sa awa ng Panginoon ay masumpungan mo rin ang biyaya ng kaligtasan. Sa ating mga mananampalataya, napaka-importante ng means of grace. Ang ating daily devotion sa word and prayer, ang fellowship, ang involvement natin sa ministry. Ang lahat ng mga ito ay mga instrumento na ginagamit ng Panginoon kung saan niya pinapadaan ang mga pagpapala na gusto niyang ibigay sa atin. So, kung gusto nating maranasan ang blessing ng Panginoon sa ating daily devotion natin, masusumpungan ang pagpapala na gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Pangalawa na gusto ko pong makita natin ang compassion ng ating Panginoong Yesus. Ang ating Panginoong Yesus ay papunta sa Jerusalem at karga-karga niya sa kanyang puso't isipan ang kanyang gagawing kamatayan sa krus para iligtas tayong mga makasalanan. Pero makikita po natin dito na ang Diyos po ay merciful, na hindi nagiging hadlang ang kanyang maraming bigatin. Hindi po natin kamuka ang Diyos. Na kapag meron tayong nararamdaman, busy tayo sa ating sariling buhay, nakakalimutan na natin ang lahat sa ating paligid. Ang iniisip na lang natin ay ang ating sarili. Hindi po ganyan ang ating Panginoong Yesus. Sa kabila ng bigatin na kanyang kinakarga at siya ay papunta sa Jerusalem upang mamatay para sa ating kaligtasan, ay binigyan niya ng oras ang bulag na ito na humihingi ng awa, kagalingan sa kanya. Ito po ang isang magandang practice. Every time na tayo po ay nag-aaral ng salita ng Panginoon, tignan natin ang mga katangian, karakter ng ating Panginoong Yesus. At makikita natin ultimately ang awa ng ating Panginoong Yesus sa bulag na ito, makikita natin ultimately sa krus ng ating Panginoong Yesus, kung saan dahil alam ng ating Panginoong Yesus na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Papunta tayo sa impyerno pero hindi natin kayang solusyonan sa ating mga sarili. Ang Panginoong Yesus po, siya po ang namatay sa krus upang tayong mga makasalanan na ang deserve natin ay impyerno, ay magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Ito po ay awa. Ang compassion, ito yung naunawaan natin ang kabigatan, pangangailangan ng iba, kaya willing tayong tumulong. Ang ating Diyos po, ang isang importanteng katangian niya, siya po ay merciful, compassionate God. At sa ating daily devotion po, na hindi po yung mga do's and don'ts ang ating focus. Ang focus natin ay ang katangian ng Diyos. Sa ating text, ang kanyang compassion dito. Na kapag bumalik tayo sa krus, nakita natin ang kanyang compassion sa atin, ito dapat ang magbibigay ng joy sa atin. Ito dapat ang papatay sa ating selfishness, pagkamakasarili. Ito ang magbibigay ng spiritual strength sa atin. Pero ito po yung kapansin-pansin sa atin. Hindi po natin ito nagagawa. Mahina ang ating pananampalataya. Nakikita natin ang pag-ibig ng Panginoon sa atin na makasalanan, ang kanyang biyaya, ang kanyang mercy, pero walang kurot sa ating mga puso. Hindi natin nararamdaman at hindi nga nababago ang ating mga puso. At dito po papasok ang ginawa ng bulag na lalaki. Na nung nalaman niyang paparating ang ating Panginoong Yesus, nadadaan ang ating Panginoong Yesus, sumigaw siya. Ang sabi nga, Jesus, anak ng Diyos, maawa ka sa akin. Alam niyo po ba, dahil maraming mga tao, sinaway ng mga nasa unahan at sinabihan siyang tumahimik. Pero hindi siya tumahimik. Lalo siyang nagsisigaw. Ang sabi nga, anak ni David, maawa ka sa akin. Makikita natin ang persistence
Yung pagsisikap niya na dahil alam niyang ang Panginoong Yesus lamang ang makapagbibigay ng lunas sa kanyang karamdaman, alam niyo po ba, nag, nagpilit siya. Hindi man siya pwedeng bawalan. Mas lalo siya nagpilit nung siya ay binawalan. Alam niyo po, ito ang kulang natin, tayong mga mananampalataya. Kapag nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon at para bang wala tayong naunawaan, agad-agad sinasara natin ang ating Biblia at tumitigil na tayo. Kapag tayo ay nagpipray na para bang wala tayong kausap, parang wala tayong napapala, agad-agad tumitigil tayo. Pero ang tanong sa atin, kapag tumigil tayo, ang ibig sabihin ba, matatagpuan natin ang biyaya ng Panginoon sa ibang paraan? Wala. So kung alam natin na sa pamamagitan lang ng kanyang salita at panalangin, matatagpuan natin ang solusyon sa ating problema, gagayahin natin ang ginawa ng lalaking bulag. Magsisikap siya, ipipilit niya. At alam niyo po ba, ito yung sigurado. Dahil ang ating Panginoong Yesus ay maawain, gracious. Ibibigay ng Panginoon kung ano ang kailangan. Imimit ka niya sa iyong daily devotion sa word and prayer. Kung magpe-persist ka, kung magsisikap ka, kung mananatili ka. Na sa una, para bang wala kang naunawaan, wala kang nararamdaman, pero kung hindi ka titigil, araw-araw ginagawa mo yan, darating ang araw, sasamahan ka ng Panginoon. Bibigyan ka niya ng liwanag, maunawaan mo ang salita ng Panginoon. Mararamdaman mo kapag kausap mo ang Panginoon. At ang pag-ibig niya ay iyong mararamdaman at babaguhin niya ang iyong buhay at bibigyan niya ng lunas ang lahat ng iyong mga problema. At yan ay mararanasan natin kung tayo ay magsisikap, mananatiling, lumalapit sa Panginoon sa panalangin at sa kanyang salita araw-araw. At panghuli, isang napaka-importanting reminder sa atin. Nang gamutin ng ating Panginoong Yesus ang bulag na ito, ang sabi ng Panginoon, pinagaling siya ng kanyang pananampalataya. At kaagad tinanggap niya ang kanyang paningin at sumunod sa ating Panginoong Yesus na niluluwalhati ang Diyos. Alam niyo po ba, ito yung napaka-importante na madalas po nating nakakalimutan. Na ang gratitude, ang pagsamba natin sa Panginoon dahil sa kanyang pagliligtas sa atin na makasalanan, ang springboard ng ating obedience. Ang dapat na maging motibo natin sa ating paglilingkod, sa ating lahat na ginagawa para sa Panginoon. Tayo ay naglilingkod kasi una tayong pinaglingkuran ng Panginoon sa krus. Dahil tayo ay niligtas. Tayo ay tumutulong sa mga nangangailangan dahil una nating naranasan ang awa ng Diyos sa atin. Tayo ay nagpapatawad dahil naranasan natin ang pagpapatawad ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin po, ibinibigay lang natin sa ating kapwa kung ano ang naranasan na natin, tinanggap natin mula sa Diyos. Ang problema, kapag hindi tayo aware, dahil wala tayong daily meditation, wala tayong daily examination sa ating sarili, hindi natin minemeditate ang salita ng Panginoon, kapag in-stop natin ang ating quiet time, tayo po ay lalakad sa laman. Ang ibig sabihin sa ating sariling kalakasan. Ang default setting, babalik tayo sa ating default setting. Naglilingkod tayo dahil gusto nating i-manipulate ang Diyos para pagpalain tayo. Para bayaran ng Diyos ang ating ginagawang sakripisyo para sa Kanya. Tayo ay tumutulong para sabihin ng iba na tayo ay matulungin. Tayo ay tumutulong para makontrol natin yung ibang tao at mapasunod natin sa ating kagustuhan. Ito yung default setting natin. Kapag hindi tayo aware palagi sa pagliligtas ng Diyos sa atin. At kung ganito po ang mangyayari sa atin, ang ating default setting, palagi nating sinasabi, napaka-importante ng quiet time sa atin, tayong mga mananampalataya. Ang malaking trabaho natin, ito po yung wag natin kakalimutan. Ang malaking trabaho natin ay ang palaging nag-iisip, palaging nagme-meditate, palaging ini-examine ang ating mga motibo, ang ating sarili.
Bakit natin ginagawa ang ating ginagawa? Ang ating devotion sa word and prayer. Kapag nagawa natin ito ng tama, magkakaroon ng power sa ating buhay. Ang labanan po wala sa field, wala. Ang labanan po nasa ating daily devotion. Kapag nagtagumpay tayo dito, magmamanifest na lang ang victory sa ating buhay. Kapag natalo tayo, napabayaan natin ang ating daily devotion, matatalo tayo sa lahat ng ating gagawin. Magiging mali ang lahat. Kaya napaka-importante ng ating daily devotion sa word and prayer. Tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong mga salita. Palaging nagre-remind sa amin, Panginoon, kahit sa mga basic na katuruan mo sa amin, palagi naming nakakalimutan. Masyado kaming distracted sa mundong ito, Panginoon, na hindi na namin natitimbang ng maayos kung ano ang importante, kung ano ang mahalaga, kung ano ang urgent, kung ano ang essential, Panginoon. Kung ano ang mga bagay na di naman kasalanan pero di naman nagmamatter sa iyong harapan. Distorted na, Panginoon, ang aming timbangan. Tulungan mo po kami bilang isang iglesia na tunay naming maranasan ang iyong pag-ibig, Panginoon. Hindi lang ito maging intellectual knowledge sa amin, kundi maranasan namin ng tunay sa aming mga puso. Alam po namin, Panginoon, dahil sa maraming kasalanan sa aming mga puso, sa lalim ng ignorance namin, Panginoon, sa mga bagay na espiritual, imposible para sa amin, Panginoon, na may enjoy ka namin. Imposible para sa amin na maranasan ka namin, Panginoon, na magdulot ng gratitude sa aming mga puso every time na nakikita namin sa iyong mga salita ang iyong mercy, ang iyong pag-ibig, ang iyong biyaya, Panginoon, ang iyong wisdom, ang iyong holiness, ang iyong sovereignty na pinakita mo ng malinaw sa krus ng aming Panginoong Yesus na lahat ginamit mo para sa aming kaligtasan. Napakadali para sa amin, Panginoon, ang i-enjoy ang maraming bagay sa mundong ito. Ang aming pamilya, ang kayamanan sa mundong ito, Panginoon, napakadaling ma-appreciate at ma-enjoy namin. Pero bakit napakahirap, Panginoon, na kapag nakikita ka namin, hindi ka namin ma-enjoy? Napakahina ng aming pananampalataya. Napakalalim ng ignorance, ng kasalanan sa aming mga puso. At ito ang gusto po naming ilapit sa iyo, Panginoon. Sa maraming struggles namin, Panginoon, sa maraming problema na aming nakikita at nararamdaman, alam po namin na tanging ikaw ang kailangan at solusyon sa mga ito, Panginoon. Maging gracious ka na convince mo kami na tanging sa iyo lamang namin makikita sa pamamagitan ng iyong salita at panalangin, Panginoon, masusumpungan ang iyong biyaya. Upang magpatuloy, magsikap, mag-persist kami, Panginoon, sa aming devotion, sa iyong word, sa aming pakikipag-niig sa iyo sa panalangin. Nagawin namin ito araw-araw dahil alam namin, tanging sa ganitong paraan ka lang namin masusumpungan, Panginoon. At alam namin imimit mo kami dahil merciful, gracious. At ito ang gusto mong gawin, Panginoon, ang makontrol mo ang aming mga buhay upang maging kamukha kami ng aming Panginoong Yesus at maranasan namin ang Christ-likeness, ang kalidad ng buhay, Panginoon, na hindi nakadepende sa mga bagay sa mundong ito, sa aming kalagayan o sitwasyon, sa mga bagay na meron o wala kami. Ito ang gusto naming maranasan bilang isang iglesia.
Panginoon. Maging gracious ka na i-grant mo po ito sa amin. Sa aming pag-awit, pagbabasa ng iyong banal na salita, sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita, Panginoon. Tulungan mo po kaming tumugon ng may pasasalamat, ng may pagpupuri sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po kaming mag-focus sa krus ng aming Panginoong Yesus. Ma-exalt ang iyong pangalan, Panginoon, ng aming Panginoong Yesus. At ang kaligtasan kanyang nakamit para sa amin na makasalanan. Ikaw ang umudyok sa puso ng bawat isa sa amin. At i-glorify mo po ang iyong pangalan, i-edify mo po ang iyong church sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen.